Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong June 1 taong 2024. Kaya yan, quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan pa rin po, patuloy pa rin po sa pagko-consolidate ang market price nitong si Shiba Inu. Simula po siya nung bumagsak dito. Yan, at napunta sa ilalim ng dating major support line natin dito na 40 digits 1767 kung saan ay nagsisilbi na po ngayong itong isang major resistance line. Yan, mula po rito ay nag-consolidate po siya. Sinubukan po niyang makabalik sa ibabaw pero bigo po siya. Ngayon ay mukhang susubukan po niya ulit na basagin yung major resistance line natin dito. Sapagkat kung i-check po natin si Bitcoin ay umaangat po kasi ang market price ni Bitcoin. Tumalbog naman po siya sa kanyang major support line dito at mukhang ito yung nagdudulot sa kanyang pag-angat sa presyo. At kung pagsasabayan po yan ni Shiba Inu, ayan, yung pagtalbog ni Bitcoin ay sa tingin ko ay magagawa niyang basagin yung major resistance line natin dito at magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo at malamang ay magagawa niyang akyatin yung sunod na major minor resistance line natin dito sa 40 digits 2083 kung saan ay meron po tayong nakaabang rito na isang sell pending order or take profit. Ayan, pero yung ating mga indicators po rito, lalong-lalo na itong ating Hall Rate indicator dito, ayan, kulay red po at malusog na malusog pa rin po yung kanyang pangangatawan. Pero maobserbahan po natin dito na medyo nag-curve na po siya rito. At yung kanyang pag-curve na ito sa kanyang pangangatawan dito ay dulot po yan nung nag-umpisa siya na mag-consolidate dito. Kaya ayan, nag-curve po siya. At maliban po dyan ay yung ating QQE mode indicator dito. Mapapansin din natin na simula noong June 25 ay lumiliit na rin yung mga sukat ng mga nagbubuong QQE bars natin dito. Ibig pong sabihin ay nanghihina na po ang puwersa ng mga sellers. Kaya kung pag nagpatuloy po yan at sinabayan pa niya ng pagbasag dito sa major resistance line natin dito ay mukhang makaka-recover na po sa pagkakabagsak itong si Shiba Inu. Kaya pakinggan na rin, panuorin na rin po ninyo yung mga balita tungkol kay Shiba Inu. Marami po tayong mga balita dyan kung saan ay magaganda po yung balita natin. Kung meron po tayong isang na content na isang balita na mukhang nag-uumpisa na po yung mga whales. Pag sinabi po natin mga whales, ayan po yung mga malalaking investors na kung pag makapag-invest ay umaabot po ng ilang milyon yung kanilang ibini-invest na amount ng pera dito kay Shiba Inu. At kung pag nangyari po yan ay nagdudulot po yan ng demand or scarcity. Ayan, kasi buying opportunity po ngayon ang kalagayan ni Shiba Inu ayon naman po yan sa isang kilalang crypto expert. Kaya ngayon ay mukhang nag-uumpisa na po na bumili yung mga maraming mga whales at sa tingin ko ay kung nagpatuloy po yan ay yan po ang magdudulot or magiging dahilan para makarecover itong si Shiba Inu. Ang tanging hinihintay lamang po natin dito ay yung pagkabasag ng kanyang major resistance line dito na 40 digits 1767. Kung mababasag po niya talaga ito at lalabas lalabas na rin yung mga indicators natin dito or magbabago yung mga signals ng indicator natin dito na bullish trend na itong si Shiba Inu, ay dyan ko po masasabi na makakabangon na itong si Shiba Inu or ito na ay aangat. Kaya ayan po yung aking mga live spot trading positions na nakaabang dito kaya sa paggalaw ni Shiba Inu. Meron po akong limang mga sell pending orders or take profit na nakaabang dito sa itaas. Ayan, matitrigger po yan sa kanyang pag-angat sa presyo. At dalawang buy pending order naman dito sa ibaba kung sakaling ito ay nagpatuloy sa kanyang pagbagsak. Yung dalawang indicators ko naman po rito ay yung nandito sa chart ay yan po yung Hall Rate indicator. Na yung nandito naman sa ibaba ay ang QQE mode indicator. Yung platform naman na ginagamit ko rito ay ang TradingView. At yan, check na lamang po ninyo yung description ng video na ito sapagkat nandyan po yung mga link
sa mga ginawa kong video na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicators na ito. Kaya yan pong muli, maaari po ninyong gayahin or kopyahin yung aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Yun nga lang at mula noong June 19 ay wala po tayong na-trigger na kahit anumang mga nakaabang na orders natin dito. Yan, yung latest lamang po ay nakabili po tayo noong June 18. Yan sa major resistance line na ito or dating major support line. Nung bumagsak po siya dito ay dyan po tayo nakabili. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.